Nirerespeto mo yung pananampalataya nila, pero wag mo namang nilalapastangan ang pananampalataya natin. Sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan. Oo nga, no? Pananampalataya nyo wala sa Bible. Oo nga, no? Mahiya ka naman sa balat mo. Ang gusto ni Jesus, magkaisa ang lahat sa iisang pananampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inilagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humahanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapupuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan. Gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga ko rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po, magandang gabi po sa inyong lahat. Lagi nating naririnig na si Jesus ay nagdadasal, pero ngayon lang natin narinig kung ano yung dinadasal ni Jesus. At yan, yung binasa natin mula sa John chapter 17 verses 11 to 19. At ano po ang sinasabi ng panalangin ni Jesus? Na nais niya magkaroon ng kaisahan ang lahat. At ito naman ang layunin ng kanyang pagparito sa lupa upang tipunin ang nagkawatak-watak na bayan ng Israel. Gusto niya magkaisa tayong lahat. Kaya nagtayo siya ng pamayanan na tinawag niyang mga alagad, 12, kumakatawan sa 12 lipi ng Israel. At ang misyon ng 12 ito, na ngayon ay misyon na inaako din natin, kung natatandaan ninyo yung ebanghelyo ng linggo, noong nakaraang linggo, na ipangaral natin ang lahat ng sinabi niya sa atin, lahat ng itinuro niya sa atin. Walang labis, walang kulang. Sapagkat ang itinuro ni Jesus ay isang katotohanan, dapat iisa lang din ang katotohanan na ating pananaligan. Kaya po sa ating simbahan, merong tinatawag na prinsipyo na one scripture, one faith, one leadership. Pakiulit nga po, one scripture, one faith, one leadership. At ito ay tumutukoy sa mga pananda ng pagkakaisa sa ating pananampalataya. Una, iisa ang pinaniniwalaan nating banal na kasulatan. Kahit sabihin ng ibang pananampalataya na binago daw natin ang Biblia, abay teka muna, nakalilimot yata sila na ang nag-compile ng Biblia ay walang iba kundi ang simbahang Katolika. Kaya napaka-ingrato ng mga naninira sa atin na binabago daw natin yung Bible. Sino bang nag-compile niyan? Hindi ba tayo? One scripture. At yung pinananaligan nating salita ng Diyos mula noon hanggang ngayon ay pare-pareho. Pangalawa, ang pagninilay natin sa salita ng Diyos ay nasulat bilang doktrina na ipinapahayag natin
bilang pananampalataya natin na sinasummarize natin kapag araw ng linggo sa tinatawag nating credo. One faith. And this one faith cannot come from Bible alone. Because even the Bible itself would attest to us that the scriptures is not enough to contain everything that Jesus did and taught. Sinasabi sa atin ng huling kabanata at huling talata ni San Juan na kung susulating lahat sa Biblia ang ginawa at itinuro ng Panginoon, kahit ang buong mundo at lahat ng pahina nito'y hindi magiging sapat para isulat ang lahat ng yon. Ngayon nyo sabihin sa akin, kailangan ba talaga Bible lang ang paniniwalaan? Hindi. Kayo ba, nag-toothbrush kayo? Nag-toothbrush ba kayo? Bakit kayo nagtatakip ng bibig? Nahihiya kayo, no? Naligo ba kayo? Nasa Biblia ba yan? Ay, ba't nyo ginawa? Lahat ba ng dapat nating gawin? Lahat ba ng dapat nating pinaniwalaan? Dapat nasusulat? Malinaw ang sinasabi ng Biblia. Hindi lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus nasusulat. Kaya kapag sinabing doktrina, kapag sinabing turo ng ating pananampalataya, it doesn't only refer to the scripture but to what we call sacred tradition. Pakiulit, anong tawag? Ay, Father, alam namin yan. Yan yung mga prosesyon, rosaryo, yung mga pag-aakyat ng poon. Mali. Kaya tayo napupulaan ng ibang sekte. Mali ang interpretasyon, mali ang pagkakaintindi natin sa salitang sacred tradition. Iba yung tradition with a capital T, yun yung tinatawag na sacred tradition, at iba yung mga tinatawag nating mga cultural or religious tradition with a small letter T na tinatawag din nating popular piety o popular devotion. Yung sacred tradition, ang ibig sabihin nun, ito yung mga sinabi, itinuro ng Panginoon na itinuro ng mga alagad na hindi naisulat sa Biblia. Bakit? Ano ba nauna? Yung pagsusulat ng Biblia o yung pagtuturo ng mga alagad sa pamamagitan ng salita? Ano ang nauna? Pagsusulat o pagsasalita? Pagsusulat o pagsasalita? Pagsasalita muna. Diba? Una munang nangaral si Jesus, and it took them almost 100 years before they wrote what Jesus said. Kaya wag nating sabihin na lahat talaga nandoon nakasulat. Hindi. Kaya meron tayong paniniwala doon sa sacred tradition o yung ipinangaral ng mga alagad at ng kanilang mga kahalili na pinaniniwalaan din natin bilang totoong turo ng simbahan. And that faith is what we profess every Sunday bilang sumasampalataya o credo ng ating pananampalataya. Nakikinig pa kayo? Pangatlo, one leadership. Bakit ba humirang ng mga alagad si Jesus? Para lang bigyan ng Kaya ba siya nagtayo ng isang pamayanan para sabihin na pwedeng magtayo ng simbahan kahit na sino? Bakit pa siya pumili ng 12 alagad? Did Jesus intend to establish a church? Absolutely yes. Kaya nga siya pumili ng 12 na magiging mga kahalili niya. At mula sa 12 ito, pumili siya ng isang pinuno, si San Pedro. Na ngayon, yung kahalili niya, tinatawag nating Santo Papa. At yung kahalili ng lahat ng mga obispo, ng mga apostol, tinatawag nating obispo. Ituro niyo sa akin kung sinong pananampalataya ang matetrace ninyo na ang leadership ay may continuity mula nung ito'y itatag hanggang ngayon. Kahit nga po i-google ninyo, pag tinanong ninyo, who is the founder of the Catholic Church? Kahit si ChatGPT ang tanongin ninyo, isang relihiyon lang o isang pananampalataya lang ang sasabihin sa inyo. Isa lang ang sasabihin niyang itinatag ni Kristo at yun ay walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Bakit ko sinasabi sa inyo itong lahat? Tanong niyo sa akin, bakit?
para lubay-lubayan ninyo yung pagsasabi ninyo na, kahit ano namang pananampalataya, pare-pareho lang yan. Hindi! Kung pare-pareho yan, bakit kailangan mamatay ng mga martir para sa pananampalataya? Sinasayang ninyo yung dugo nila. Yung pagluhod ni San Isidro Labrador sa bukid dahil naniniwala siya na kapag itinataas ang Eucharistia sa simbahan, kahit nasa bukid siya, luluhod siya dahil itong totoong katawan ni Kristo. Yung ibang pananampalataya, hindi pinaniniwalaan yan. Tapos sasabihin niyo pare-pareho? Hindi ba insulto yan sa Panginoong Hesus? Isa lang ang simbahang itinatag niya. At ang gusto niya, ipagtanggol natin, ipangaral natin ang ating pananampalataya. At hindi yung kapag sinabi sa inyong, umattend ka dito sa aming prayer meeting kasi pare-pareho lang naman yan. Mali nga. And being respectful to other people's faith does not mean that you have to compromise your faith. Nire-respeto mo yung pananampalataya nila, pero wag mo namang nilalapastangan ang pananampalataya natin. Sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan. Oo nga, no? Pananampalataya nyo wala sa Bible. Oo nga, no? Mahiya ka naman sa balat mo. Ang gusto ni Jesus, magkaisa ang lahat sa iisang pananampalataya. Kaya wala kang karapatan na husgahan na ang pananampalatayang Katoliko'y kapareho lang ng ibang pananampalataya. Hindi. Iba. Be proud that you are Catholic. Do I hear an amen? Do I hear an amen? Because from time immemorial, since the beginning of its foundation, we only have one founder, Jesus Christ. We have one faith, we have one scripture, and we have one leadership. Bakit ba ako nagagalit? Kasi nga kalulungkot lang. Minsan yung iba, mga taong simbahan pa man din, maririnig mo, okay lang yan, pare-pareho lang yan. Hindi nga. Sana malinaw na sa inyo yan. At ngayong malinaw na sa inyo, sana hindi rin manghina ang pananampalataya ninyo. Nasasabihin ninyo, masasama tao dyan sa simbahan. Mga pare, may mga makasalanan din. Mga naglilingkod sa simbahan, nakakaskandalo. Bakit? Ang simbahan ba yung mga pari lang? Ang simbahan ba yung mga taong simbahan lang na hindi mo gusto? Ang simbahan ba yung mga taong nagkakamali? Hindi. Bahagi sila ng simbahan. Pero pag tinalikuran mo ang ating pananampalataya, dahil sa mga tao lamang, ang tinatalikuran mo hindi yung mga taong kagalit mo o ayaw mo. Ang tinatalikuran mo si Jesucristo at ang katotohanan na ipinahayag niya sa ating lahat. Amen? Jesus have this dream of uniting the world. Uniting every man to have faith in Him. Sana wag nating sukuan yung pangarap ni Jesus. Sana patuloy nating gampanan ang ating misyon. At yung misyon natin na yan ay hindi lang ipahayag ang pananampalataya, kundi ipagtanggol ang ating pananampalataya. At magsisimula yan sa pagpapahayag natin at conviction natin na hindi pare-pareho ang sinasampalatayanan dahil magkakaiba-iba ng paniniwala. At ang pananaligan natin ay yung simbahan na niyakap natin ng binyag, ang simbahang Katolika. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre,
ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.